Dear Lady Love TV, Saved and Trapped by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-15 bahagi. Nilukob ng takot ng sistema ni Pia na mapigtas sa mga tali sa kanyang likuran. However, she was too shocked to even move, so the thin clothing had loosened. Ngunit bago ito tuluyang mahulog at ihayag ang kanyang dibdib, nadama niyang isang mainit na katawan ang bumalot sa kanya. The manly scent was familiar. Ilang linggo rin na nakalipas mula nang huli niya itong malanghap. The next thing she knew, she was being lifted by a pair of strong arms. At nang muling lumapat ang mga paa niya sa sahig, ay nasa dressing room na siya. P, are you okay? Napakurap-kurap si Pia na marinig ang tinig na iyon na puno ng pag-aalala. Nang tumingala siya doon ay sa kanya nakilala na si Yael ito. The young man was taking off his jacket. Isinuot nito sa kanya ang agad niyang niyakap. Ilang segundo lang at nasa pisngi na niya ang mga kamay nito at mahina siyang tinatapik. Answer me, P. Are you okay? Gusto mo bang iuwi na kita sa bahay niyo? Yael? That was the only word she said when her lips parted. Nakatulong ang mainit nitong balat upang siya ay mahimasmasan. At nang tuluyang matauhan ay tumulo ang masagana niya mga luha. I can't. What the fuck have they done to you? Yael hissed, pulling Pia to a tight brace. Nasa ganoon silang kalagay ng patakbong pumasok sa dressing room sina Aaron, Dolly at ang facilitator na si Gina. Lahat sila ipawa mga tulala na tila nakakita ng multo. Samantalang ibang contestant na tapos ng rumampa ay nasa labas ng silid ngunit nakamasid sa kanila. Gustuhin man nilang pumasok upang makiisyoso, hindi nila magawa dahil matalim ang tingin sa kanila ng binatang yumayakap kay Pia. The only one that had the guts to come closer was Dolly. Maluha-luha siyang yumakap din kay Pia. It's alright girl, tahan na, nandito ka na sa loob. Bumitaw si Yael sa dalagita at hinayaang si Dolly ang umalo rito. As he stood in his intimidating towering height, he was shooting that glare at Gina and Aaron. You two, tell me what happened. Bakit ninyo binigyan ng ganong klaseng damit si Pia? Are you really planning to humiliate her? No, depensa ni Gina, bagamat may bahid na kaunting takot ang kanyang tinig. Mr. Rosal, hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang pinasuot sa kanila. Teka, may ipapakita ko sa'yo. Her hands were a bit shaking when she advanced to a drawer. Agad niyang hinablot ang laman na yon at inilahad sa harap nila. Isa itong black jumpsuit na racerback. See, ito dapat ang ibinigay ko sa kanya. Kaya nga nagtataka ako dahil iba ang suot niya. Halos magsalubong ang mga kilay ni Aaron. Gustuhin man niyang lapitan si Pia ay nakaharang pa rin si Yael at pinandidilatan siya ng mga mata. Kapag tatangkain niyan tingnan man lang ang umiiyak na dalagita. Pero bakit ibang ang binibigay sa amin? Itong suot ko nga ang kapares ng damit ni Pia. Because what you are wearing is actually the partner of her costume. Tugon ni Gina kay Aaron, bumaling naman ito sa nagngangalit na si Yael. I think imitation ang nasuot ni Pia. Imitation? Tila hindi nakatulong ang pagpapaliwanag sa kanya at lalong umusok ang tenga ni Yael. Sa kanyang inis ay tila nais niyang kainin ng buhay ang kaharap. So, pinapasuot ninyo ng fake clothes ang contestant nyo? This is freaking bullshit. You are just heightening my desire to file a case against the organizers of this program. Kaya huwag mo akong mabigyan ng ganyang rason. Gina sighed. I can't believe that a college student is threatening me. I'm not even a teacher on campus, but an alumni, and I'm working with the designer of their attire. Kaya huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Oh, Yael tilted his head. Nagpamewang pa siya nung humakbang papalapit kay Gina. Mas dapat pala kitang kasuhan dahil direkta kang may kinalaman sa gumawa ng peking suot ni Pia. Alam mo ba ang trauma na binigay ninyo dahil sa mga ginawa ninyo? Hey, primera klase ang creations ni Miss Marga. Hindi siya gumagamit ng pipitsuging tela. At maganda ang pagkakatahi ng mga pinapasuot namin sa mga modelo. Hindi na napigilan ni Gina at nasigawan niya ang binata. Wait up, sabat ni Aaron katatapos na makipag-usap sa phone. His features were as drunk as Yael. May lumapit sa amin kanina. His name was Faye. Siya ang nagbigay ng suot namin ngayon. So kung may dapat i-interrogate, siya dapat ang hanapin nyo. Si Faye. Mangiyak-ngiyak na inis ni Gina. Habang hawak niya ang kanyang sentido. God, hindi naman ihawak ang division ko. In fact, wala naman siyang papel sa clothing at all. He was only here to send invitation to certain people para mag-judge. Yael clenched his jaw upon hearing the name Faye. Batid niyang malapit ito kay Venice.
In fact, siya ang PA nito kapag may fashion show ang kanyang girlfriend sa labas ng campus. Muli siyang napatingin kay Pia. Hindi na ito umiiyak ngunit nanatiling nakayakap kay Dolly. Sana mali ang hinala ko. Sana walang kinalaman dito sa Venice. I'm really sorry about this. Huwag ka mag-alala. Ipapatawag ko na si Faye. ASAP. We in the administration will make actions kapag napatunayan namin may kasalanan siya. Napaismid si El. I doubt kung aamin siya. You could capture the mastermind itself kung gusto niyo talagang makatulong. But for now, iuwi ko muna si Pia. She has enough of this shit. Hindi ako uuwi. Sabay-sabay na lumingon sina Aaron, Gina at Yael kay Pia. It was Yael who took a single large strode towards her. Umatras naman si Dali upang bigyan ng espasyo ang binata. What do you mean na hindi ka uuwi? Gusto mo bang dalhin muna kita sa ospital? Masama ba ang pakiramdam mo? There were so many things that Yael wanted to ask Pia. Kabilang na roon ang tungkol sa kanilang pagtatampuhan ng mga nakaraang araw. Gayunman, makapaghihintay pa naman ang kanilang formal na pag-aayos. For now, the precious girl's welfare was his sole focus. Just tell me what you need. Just happened a while ago was her most embarrassing and terrifying moment in her 15 years of existence. Gayunman, ayaw niya maging masamang alaala ang mga sandaling ito na lubos niyang pinaghandaan ng mga nagdaang araw. Hindi mapigilan ng masamang pangyayari ang mabuting layunin na ipinaglalaban niya, kaya sumali sa patimpalak na ito. Hindi ako magbaback out. Pia managed to make a small smile. Hindi ba may kasabihan that the show must go on? Kaya hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang event. May Q&A pa. Kahit hindi ako manalo, wala akong regrets. Basta alam kong ginawa ko ang lahat na makakaya ko. So I will stay, El. You still have something to wear. Sabi ni Gina na bahagyang namumutla pa rin, pero nakuha pang ngumiti. This one is the original and only made for you, sweetie. I'm really proud of you, Pia. Bulong ni Aaron ngunit tinignan lahat. Wala siyang pakialam kung magsimangot si Yael. Patawarin mo rin ako kung hindi kita naialis sa stage kakaagad. Naunahan kasi ako ng kuya Yael mo. Pinaglihi yata siya sa Panther dahil tumalon pa siya sa stage para lang ilayo ka roon. I can do more than that. Alam ni Pia yon. Yael said in a serious tone. Then he caught Pia's face again. As much as I want to stay, I can't. Kailangan kong umalis muna dahil may aasikasuhin lang ako about Venice. But please take care of yourself for me. Pero mamayang gabi pupuntahan kita sa inyo para makapag-usap tayo. Tulala na tumango si Pia. Okay. Pagkatapos nito ay basta na lamang lumabas ng silid si Yael. Pia was aware of Yael's intention of calling her. Hindi niya batid kung bakit. Gayunman, masarap ito sa kanyang pandinig at tila musika pa nga. Wait, bati na ba kami? Maybe, maybe not. Kasi kung oo, hindi niya ko iiwan ngayon. But then, alam niya nag-aaway din sila ni Venice kaya nga pupuntahan nito. Siguro, kaya siya aalis para makipag-ayos sa girlfriend niya. Of course, uunahin niya yon. Hindi man tuluyang napataob si Pia ng kakahiyang dinaranas niya. Ang ideya na mas pinili ni Yael na puntahan ng kasintahan nito ay nagpapahirap sa kanyang inosenteng puso. Halos gibain ni Yael ang pinto ng apartment ni Venice habang kumakatok siya. He was a burning furnace. Kahit yata buhusan siya ng malamig na tubig ay hindi huhupa ang apoy na bumabalot sa kanyang sistema. Open the door, Venice. Ilang saglit pa at bumukas ang pinto. Inihag nito ang isang luhaang dalaga. Her eyes were swollen as if she was crying for hours now. Hon, pasok ka. Venice squeaked and gave way to him. Dapat ay lumalambot ang puso ni Yael dahil sa maamong itsura ng kanyang kasintahan. Ngunit nantitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Tila lalo pa siyang inaasar. Paano nakasuot lamang ang dalaga ng lacy bra at napakanipis na bikini bottom. And knowing Venice's behavior, alam niya kung bakit halos subad ito. Ilang beses na rin dati na kapag sila ay nagkakaroon ng tampuhan ay nauuwi sa kama. Dahil ba sa alam mong darating ako kaya ka lang nagsuot? Isang malaking hakbang lamang at nasa loob na siya ng teritoryo ng dalaga. Maagap na sinara ni Venice ang pinto sa pangamba na bigla siyang iwan ng binata. Of course, she was aware why her boyfriend was so mad. Ba't din niyang anumang oras magmula ng paggalawin niya si Faye ay susugod ito sa kanya. Matapos ikandado ang pinto ay niyakap ni Venice ang binata mula sa likod nito. Okay, if you are not comfortable seeing me like this, magbibihis ako. Just wait for me here so we can. Don't bother. Hindi naman ako magtatagal. Yael snapped, turning around to face Venice. Sa mukha na lang nito siya nakatingin. Kaya lang naman ako nandito ay para malaman kung ikaw ang pasimuno sa pagsabotahe kay Pia. Napakunot ng noo si Venice. Bakit? Ano nangyari kay Pia? Nagdilim ang mga mata ni Yael.
Sa inis niya, mahigpit niya hinawakan ng mga braso ng dalaga. Muntik nang mahubaran si Pia sa pageant. Alam kong ikaw ang may kasalanan nun, Venice. Kaya huwag ka na mag-deny at sabihin mo na lang sa akin kung nasaan si Faye para managot siya sa ginawa niya. But of course, responsable ka rin kaya dapat itama mo ang ginawa mong kalat. Sandali nga lang, itinulak ni Venice ang binata kaya nabitawan siya nito. Nang madama niya ang kaunting kirot ng kanyang mga braso, ay bahagya siya napaungol habang hinihimas ang kanyang balat. How dare you to do this to me? Just because of that brat? Nagagawa mo akong saktan? You are accusing me of something I'm innocent of. Pero ikaw itong gumagawa ng pwede mong ikabahala. Muling lumapit si Yael sa dalaga at halos tunawin ito na nangmumula niyang mga titig. You think I care? Bakit? Nasugatan ka ba? That's nothing compared to what you did to Pia. Ilang segundo lang, nawawala rin ang pamumula ng braso mo. Hell, you didn't even bruise. Pero yung kahihiya na ginawa mo kay Pia, maaari niyang dalhin yun for life because she's only 15. Tinuro niya ang mukha ng dalaga. I said I didn't do it. Venice growled. She couldn't stand Yael's glare so he looked away, wrapping her arms around herself. Napakunot-noo siya nang pagmasdan niya ang kanyang braso. Tama nga ang binata. Ilang saglit lang at nawala ang red marks na idinulot ng mahigpit nitong pagkakahawak sa kanya kanina. She sighed in dismay. Akala niya may pinlalaban siya sa binata. But of course, she didn't want any fight between them. But situation left her no choice. At ngayon ay kailangan niyang panindigan ang ginawa niyang kalokohan sa kababata nito. Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Pinaparatangan mo ako kahit wala ka namang evidence. How could you do this to me, Yael? Girlfriend mo ako. Wala ka bang tiwala sa akin? But anyway, sigurado ka bang sinadya ang sinasabi mong muntik mahubaran si Pia? Hindi mo ba naisip na pwedeng wardrobe malfunction lang talaga? For your info, nangyari din yun sa amin kapag may fashion show kami. Alam mo yan dahil madalas kang manood sa amin. Yael chuckled bitterly. Venice, sa lahat ng taong kilala mo, ako ang hindi mo maloloko. Kaya huwag mo nang paramihin ang dahilan ko para makipag-break sa'yo. Just say the truth, at baka maawa pa ako lalo na kung hihingi ka ng sorry kay Pia. What did you say? Break? Nanlaki ang mga mata ni Venice nang bumaling siya kay Yael. For freaking sake, that was the last word she would want to hear from him. She was not ready to let him go yet. Hindi nga niya alam kung may plano siyang tapusin kung ano man ang namamagitan sa kanila. Gusto mo ba talagang humantong tayo sa ganito, Yael? Masaya naman tayo, right? Bakit? Kulang pa ba ang ginagawa ko for you? Bored ka na ba sa akin, sa kama? Sabihin mo lang ang kailangan ko pang gawin. Just don't threaten me with breaking up. She hugged his arms. Kahit anong pilit na iwas-iwas ng binata ay hindi siya pumapalag. Nasabi mo lang yan kasi galit ka. Kaya, ano kayang mapahinga muna? Kapag clear na ang mind mo, saka tayo mag-usap. That was the moment Venice's phone rang. Nakapatong lang yun sa counter kung saan malapit si Yael. Kaya kitang-kita ng binata kung sino ang tumatawag. Your friend Faye is calling, Venice. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Yael kay Venice. Ngunit natulala ang dalaga at tila hindi alam ang gagawin. Huli na upang abutin nito ang cellphone dahil maliksi itong dinakma ng binata at itinapat sa kanyang tenga. Hindi siya nagsasalita at pinapakinggan lamang ang nasa kabilang linya. Help me, Venice. Anong sasabihin ko kay Ma'am Gina? Tinatanong niya yung tungkol sa damit. Sabi ko naman sa'yo, bad idea yun, di ba? Ano? Ano kaya kung umami na lang ako sa kanila na ikaw ang nag-utos? Habang pinapakinggan ni Faye, nakatitig si Yael kay Venice na hindi kumukurap. If only he had a super strength. Kanina pa nadurog sa kanyang kamay ang cellphone dahil sa galit. Gayunman, pinili niyang pakalmahin ang sarili. Ang mahalaga ay nakuha niya ang sagot na kailangan niya. At ang huling rason upang pakawalan niya ng tuluyan si Venice. That's it. We're over. Garalgal niyang bulong at ibinalik ang phone sa counter. Yael, please. Give me a chance to explain. Malakas na nagbuga ng hangin ang binata habang pilit na hinihila ang braso niya mula sa pagkapit ng dalaga. Venice, huwag mo nang pahirapan pa yung sitwasyon. Alam mo, since day one, wala naman talaga tayong malalim na foundation. I agreed to commit to you because of one reason, to have pleasure. Alam mo yan at pumayag ka. At sinabi ko rin na kapag naging toxic na ang relationship natin, ititigil na natin. That's what I feel now, Venice. Kaya wala nang dahilan para tumuloy pa tayo. Every words from Yael made every veins in Venice's heart break as well. Gustuhin man niyang takpan ng mga tenga upang hindi marinig ang masasakit nitong salita. Hindi niya magawa dahil ngayon ay nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ng binata at halos lumuhod na.
You are right. We started having fun. Pero hindi na ganun ang gusto ko ngayon, Yael. I want us to get more serious. Ngayon lang ako nagkaganito, alam mo ba? Kaya pakiusap, huwag mo naman akong pahirapan. We don't have to break up. We can fix this. Let go, Venice. Yael tried to untangle the weeping woman's arm around him. Hindi siya halos makagalaw dahil tila naglalakad siya sa tubig. Hindi niya kailanman inaasahan na mauuwi sila sa ganito ni Venice. Ang batid niya ay kung maghihiwalay sila ay malugod niya itong tatanggapin ng may ngiti sa mga labi. Pero sa nangyayari ngayong pagbababa ni Venice, lahat ng nagustuhan niya sa dalaga ay naglaho na rin parang bula. Bakit nga ba siya pumatol dito? Please, huwag mo nang pababain pang lalo ang tingin ko sa'yo. Hindi niya nais na magpalakas ang patulak dito, dahilan kaya mabuwal ang dalaga. Pero ito lang ang paraan upang makaalis siya. I hope you find the right man for you. Sorry dahil hindi ako yon. Hindi na siya nag-aksepta ng pagkakataon. Tinakbo niya ang pinto at lumabas na. Alam niyang ito na ang huling pagpunta niya sa apartment ni Venice. Mabigat man ang kanilang paghihiwalay. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay pakiramdam niya nakalaya siya mula sa kulungan. At ngayon, batid niya kung saan o kung kanino siya dadalhin ng kanyang mga paa.